proportion. Ibig sabihin ng proportion, for example, itong cone, tama yung kanyang lapad sa height. Yun yung proportion itself. Yung isang proportion naman, proportion to other item. Baka yung cone na drawing mo, mas malaki pa rito sa big cube. Or mas malaki pa rito sa dalawa, sa cylinder and big cube. So kailangan proportionate yung size ng cone dito sa dalawang item na to. Or sa kasama na to, the rest of the items. So yun ang proportion to other items. So kung sa portrait naman to, yung proportion to other items, dapat yung size ng mata proportionate doon sa eyebrows, proportionate doon sa ilong, proportionate doon sa lips, sa labi. Or vice versa, ganun din. Yung lips proportionate doon sa nose, proportionate doon sa size ng mata, proportionate sa size ng eyebrow. Or even yung size ng face, dapat proportionate doon sa mga laman, doon sa loob, sa eyebrows, sa eyes, sa nose and lips. Pero usually, di ba, ang sketchpad parang rectangular shape yan. Medyo pahaba. Obserbahan nyo to, ano yung shape yung space. Di ba, ito to, simula rito, pag ganon, di ba almost semi-square, hindi siya rectangular. So, ang pinakamadali nito, na makuha ang proportion, ito muna ang kunin mo. Ito yung tinatawag na width and height. So, pag proportionate yung width and height doon sa ground, sa sketchpad, most probably makukuha mo yung tamang space nito. Yung mga space ng cone dito sa big cube, space ng big cube dito sa pyramid, ayan. So kailangan makuha mo muna to. Proportionate, ibig sabihin magkaiba lang ang sukat, no? Siyempre mas malaki ang drawing dapat kumpara dito sa reference para alam na hindi binakat. Ang proportion, ibig sabihin, the same shape siya pero magkaiba lang ng sukat. Mas malaki yung drawing. Pero the same shape. Ito, semi-square. So ito muna ang dapat yung kunin. Magpareho doon sa ground, sa sketchpad. Yan, semi-square yung space. Yan. Hindi yung sketchpad natin na rectangular. Wag kaagad kayo magdo-drawing ng yung mga laman sa loob. Biglang i-drawing nyo doon sa sketchpad na pahaba. Kasi yung pakikiramdaman yung space doon, iba. Dahil rectangular yun yung sketchpad yung reference natin, semi-square. So malamang-lamang yung drawing mo doon, naka-stretch. Pag natapos mo yan lahat, yung drawing na yan parang binatak kaliwa kanan. Ganun. So next, anong susunod na maganda? Nakuha mo na ang proportion nito. Yan. Anong susunod dyan na lines na pwedeng isunod natin na makakatulong as guide? Yan, kitang-kita yung horizontal line. Yung, ang tawag dito ma'am, horizon, yung horizon, ito. Yan ang magandang unahin. Kung mapapansin nyo, maobserbahan nyo, yung horizon na yan, hindi talaga half ng height. Diba? Makikita nyo. Medyo lamang dito. Medyo mas maluwag dito kumpara dito. So yan ang next na magandang i-mark sa sketchpad. Kasi magsisilbi rin siyang parang grid. Meron ka ng reference ng horizontal line. Ngayon kung kukunin mo yung points nitong base ng cone, dito ka na lang magkakalkula. Kung tama itong line na nakopya mo, dito mo na ika-calculate itong point ng base ng cone. Di ba? Ito magiging as a whole mo. Simula rito hanggang dito, yan ang isang buo. Ang half niya, ito. Ayan. So, ibig sabihin, malapit na yung base ng cone. So, pwede mo tuldukan doon. Then, i-level lang natin, ibabalance lang natin. Nandito yung another point ng cone. Yan. Ngayon, pagkuha nitong yung pagka-slant ng vertical line na yan. Pagka-slant. Yung iba, dinodrawing na kaagad. Ganon. Pero malamang-lamang mali ang mangyayari.
ang magandang makuha, yung coordinates nitong tip, yung dulo ng ano ng cone. Ano ang distance niya rito sa top edge at ano ang distance niya rito sa left edge ng iyong line doon sa sketchpad. Siyempre nag-ano ka na naglagay ka na ng semi-square na space doon. 'Yun. Pag na-pinpoint mo 'yon, saka mag-connect the dots ka na lang. Naglagay ka na ng dots dito sa base ng cone, naglagay ka na ng point dito sa tip ng cone. So, iko-connect mo na lang yung dalawang dots na 'yon. Kuha mo na yung exact degrees ng pagka-slant. So, applicable na yan sa lahat. Ito, another points. Kunin mo yung points niyan. Sa ellipse naman, kung hirap pa kayong gumawa nitong ellipse, kung hirap ka, pwede mo simulan yan sa rectangular shape muna. Yan, dalawang vertical, dalawang horizontal. Ibig sabihin, nakuha mo na yung tamang width doon sa tamang length. Ngayon, yung curve na yan, pwede mo nang unti-untiin yung curve. Then, ini-mirror mo lang yan, automatic yan, balance yan dito sa kanan, yung pagkakurba niyan, yung degrees of curve niyan. So, ganun din dito sa kaliwa, baba, sa bottom. Pag nakuha mo yung tamang degrees niyan, ini-mirror mo lang yan dito sa yung degrees ng curve dito sa kanan. And the rest, lahat yan points. For example, nasa big cube ka na, kailangan makuha mo tong point na to. Anong distance nito dito sa, ito meron ka ng ano, kung tama itong horizon mo, horizontal line, dito ka na mag-refer. Gaano kalapit itong points nito dito. So ganun din dito sa ano sa pyramid, dito ka na mag-refer. At ito magiging ang whole mo, ang isang buo mo, simula rito hanggang dito. Nasaan yung point na yan? Ito ang half ng isang buo, andito ang 1/4, nasa baba ng 1/4 yung point na yan. So, ganun ma'am, ang pagkuha ng proportion. Okay. May question? Tanong pa kayo, baka hindi kayo nalilinawan sa... Hindi right away, hindi pa tayo expert para simulan mo kaagad na drawing ko ng cone, susunod ko ng big cube, yung cylinder. Hindi. Malamang-lamang, maaaring makuha mo yung tamang mga size, pero hindi mo makukuha yung tamang distance niyan sa isa't isa. O yung iba naman, maaaring makuha yung tamang distance, pero magkakaiba sukat. Minsan malaki yung cone, minsan napakaliit ng cylinder. Yeah. Thank you, Sige, sir. ano, Si Aya Alon. may question yata. Aya. Yes po, sorry po. Bali yung explanation niyo po, like, kunwari, getting the points ng cone para makuha po namin yung, parang kumbaga yun na po, yung in-explain niyo po as a whole, yun po ay without using the grid line or while using the grid line po, yung kanina pong in-explain niyo rin po. Like, i-apply na rin po ba namin siya doon para yun po. Hindi ko pa po ma-explain into words pero parang ganun po. I-apply na po ba namin na pag dinrawing po namin siya, maglalagay na rin kami ng grid line or hindi po, susukatin lang po namin from negative spacing sa width, ganun po. Ano mo yun sa sarili mo? Kung nakakagawa ka na ng portrait na kamukhang kamukha, I think hindi mo na kailangan mag-grid ng visible grid ng marami. Siguro isang vertical line lang at isang horizontal line, okay na yan. Pero sa mga hindi pa nakakakuha talaga ng proportion, I advise marami munang lines sa loob. Kasi yun na magsisilbing. In every box naman kasi, nagka-calculate ka dyan para makuha mo yung points.